ang init, ang lagkit, ang mantsa. Isang malaking, basang mantsa ng kape sa isang perpektong puting damit na mas mahal pa siguro sa lahat ng damit na pag-aari ni Amara Maracruz. Nakatayo siya sa gitna ng lobby ng Revilla Corporation. Hawak ang isang tray na may 3 baso ng mamahaling kape habang nakatitig sa lalaking nabangga niya. Ang lalaki ay parang isang estatwa. Matangkad, hindi gumagalaw, at ang mukha ay kasing lamig ng marmol. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya." Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Mara na parang mga nag-uunahang daga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang ipinupunas ng sarili niyang panyo ang mantsa, ngunit lalo lang itong kumalat. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang buong mukha. Ito na, ito na ang sukdulan ng kamalasan niya ngayong araw. Ang kahihiyang ito ang perpektong tuldok para sa isang araw na nagsimula pa lang ay durog na. Kaninang umaga, ibinalibag ni Katrina sa mesa niya ang isang report. Cruz, ayusin mo to! Ang daming stupid mistakes! Bago mag-lunch break, dapat nasa mesa ko na yan, malinis na. Ang report na iyon, alam ni Mara, ay siya rin naman ang gumawa mula sa simula. Inilagay lang ni Katrina ang pangalan nito sa ibabaw. Pagkatapos, habang nakayuko siyang nagtatrabaho, nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagdaan ni Dave, ang dati niyang nobyo kasama si Katrina. Nagtatawanan sila, nagbubulungan. May isang sandali na inayos ni Dave ang buhok ni Katrina sa paraang dati nitong ginagawa sa kanya. Para siyang isang multong nakakakita at nakakarinig pero walang nakakapansin. Kaya nang utusan siya ni Katrina na bumili ng kape para sa kanilang tatlo, para na rin siyang binigyan ng 10 minutong kalayaan. Sa coffee shop, habang naghihintay, binuksan niya ang kanyang cellphone. Ang tanging santuwaryo niya, ang Instagram account ng paborito niyang digital artist, si Hiraya. Ang mga gawa ni Hiraya ay puno ng kulay, ng pangarap, ng mga babaeng matatapang na lumilipad, lahat ng bagay na hindi si Mara. Tinitigan niya ang isang bagong post, isang babaeng may mga pakpak na gawa sa mga libro. Ang caption, "Ang bawat pahina ay isang hakbang palayo sa lupa." Napabuntong hininga si Mara. Sana makalipad din siya. Ngunit ang paglipad na iyon ay nauwi sa isang malaking pagbagsak sa sahig ng lobby. At ngayon, heto siya, sa harap ng isang estrangherong sinira niya ang damit. Hindi nagsalita ang lalaki. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Kinuha nito ang panyong inaabot niya, hindi para punasan ang sarili, kundi para lang hawakan. Pagkatapos, walang salita, tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Mara na nakatayo roon, amoy kape at kahihiyan. Pagbalik niya sa opisina, ang natitirang 2 kape ay malamig na. Inilapag niya ito sa mesa ni Katrina. "Ang tagal mo naman," sabi ni Katrina, hindi man lang nag-angat ng tingin. Useless. Bumalik si Mara sa kanyang maliit na cubicle sa dulo ng opisina, ang sulok ng mga aanino. Umupo siya. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang mag-resign. Gusto niyang maging si Hiraya. Ngunit hindi siya si Hiraya. Siya lang si Amara Cruz. At kailangan niya ang trabahong ito. Biglang tumayo ang kanilang department head. "Okay everyone, listen up!" Ang boses nito ay seryoso. "May mahalagang meeting mamaya. Darating ang anak ng CEO, si Mr. Leon Revilla, para i-brief tayo sa isang bagong proyekto." Nakatayo si Leon Revilla sa harap ng malaking salamin sa opisina ng kanyang ama. Inaayos ang kanyang kurbata.
Ang refleksyon niya ay refleksyon ng isang lalaking mayroon na ng lahat. Ngunit ang mga mata niya ay may bakas ng pagod. Isang pagod na hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagkukunwari. 5 taon siyang nawala. 5 taon sa New York, pilit na tinatakasan ang pangalang Revilla at ang mundong kaakibat nito. Ngunit ang pagkamatay ng kanyang ina noong 1 taon ang pumilit sa kanyang bumalik. Ang huling habilin nito, "Anak, huwag mong pabayaan ang foundation. Iyon ang puso ko." Ang Revilla Charity Foundation, ang nag-iisang bagay na totoo at malinis sa pamilyang ito. At ngayon, siya na ang mamamahala sa pinakamalaki nitong proyekto, ang taunang charity ball. Habang naglalakad siya papunta sa conference room, naalala niya ang babae kanina baba sa lobby. Ang babaeng may mga matang puno ng pagod, ngunit may kakaibang kislap nang makita ang isang bagay sa kanyang cellphone. At ang babaeng nagbuhos ng kape sa kanyang damit na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Hindi siya nagalit. Sa halip, naaliw siya. Sa isang mundong puno ng mga taong maingat na kumikilos sa paligid niya, ang babaeng iyon ay isang aksidenteng totoo at hindi pinlano. Pagpasok niya sa conference room, ang lahat ay tumahimik. Ang mga empleyado ay nakatingin sa kanya na may halong paggalang at takot. Ang anak ng CEO, ang tagapagmana. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Nagsalita siya tungkol sa mga batang tinutulungan ng kanilang foundation sa mga proyektong pang-edukasyon. Ang boses niya ay puno ng isang sinseridad na bihira niyang ipakita. Para sa taong ito, sabi niya, habang isang imahe ang lumabas sa malaking screen sa likod niya, ang tema ng ating charity ball ay ang paglipad ng pangarap. Sa screen, isang digital artwork ang nakadisplay. Isang babaeng may mga pakpak na gawa sa mga libro, lumilipad palayo sa isang kulungang gawa sa mga anino. At para mabigyan buhay ang temang ito, may isang tao lang akong gustong makatrabaho, pagpapatuloy ni Leon. Isang online artist na kilala sa pangalang Hiraya. Nagbulungan ang mga tao. Si Hiraya ay isang misteryosong artist. Walang nakakakilala sa kanya, ngunit ang kanyang mga gawa ay sikat na sikat. Ang unang hakbang natin ay ang hanapin siya, sabi ni Leon. Pero habang ginagawa natin yan, gusto kong makarinig ng mga ideya mula sa inyo. Paano natin isasabuhay ang sining ni Hiraya? Habang nag-uusap ang lahat, ang mga mata ni Leon ay napako sa isang sulok. Nakita niya ulit ang babae mula sa lobby. Nakaupo ito sa pinakadulo, halos hindi makita. Si Amara Cruz, ayon sa nameplate sa kanyang cubicle. Tahimik lang ito, nakikinig, nagsusulat. Nang malapit nang matapos ang meeting, nagtaas ng kamay si Katrina Madrigal. Sir Leon, bilang isang malaking fan ni Hiraya, I think ang pinakaimportante ay ang aesthetic, ang ganda, ang kulay. Tumango si Leon, ngunit hindi siya kumbinsido. Biglang sa isang halos pabulong na boses, may nagsalita mula sa dulo. Si Mara. Pasensya na po, pero sa tingin ko po ang sining ni Hiraya ay hindi lang tungkol sa ganda. Tungkol po ito sa pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging malaya. Ang pag-asa. Siguro po, bago natin isipin ang mga kulay at dekorasyon, dapat isipin muna natin kung anong emosyon ang gusto nating iparamdam sa mga bisita. Natahimik ang lahat. Tumingin sila kay Mara na para bang ngayon lang nila siya nakita. Tinitigan siya ni Leon.
Isang matagal na tingin. Sa wakas, isang taong nakaintindi. Pagkatapos ng meeting, habang nag-aayos na si Mara ng kanyang mga gamit, nilapitan siya ni Leon. Nagulat si Mara. Sir, mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Leon ang isang pamilyar na panyo. Puting-puti, malinis na. Sa'yo yata to. Salamat po sir, at pasensya na po ulit sa damit ninyo. Okay lang yon, sabi ni Leon. Pero sa susunod, siguraduhin mong hindi ka nagmamadali. Huminto siya sandali at tiningnan ito ng diretso sa mata. Baka may matapunan kang mas mahalaga pa sa kape. Baka may matapunan kang mas mahalaga pa sa kape. Ang mga salitang iyon ay parang isang echo na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Mara. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, umuwi siya mula sa opisina na may daladalang isang bagay na hindi pagod o sama ng loob. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Binuksan niya ang kanyang lumang drawing tablet, ang nag-iisang mamahaling bagay na pag-aari niya, ang santuwaryo niya, ang mundo kung saan siya si Hiraya. Tinitigan niya ang blankong digital canvas. Ang tema, ang paglipad ng pangarap. Para sa kanya, ang pangarap ay hindi lang paglipad. Ito ay pagtakas. Ang kanyang mga kakamay ay nagsimulang gumalaw. Gumuhit siya ng isang babae, nakatalikod, nakatingin sa isang malaking bintana. Sa labas ng bintana may mga bituin at isang buwan. Ngunit ang liwanag na tumatama sa babae ay hindi nanggagaling sa labas. Nanggagaling ito sa sarili niyang dibdib, isang kumikinang na paru-paro na handa ng kumawala. Kinabukasan, sa opisina, naramdaman ni Mara ang isang bagong klase ng enerhiya. Ngunit kasabay nito ay ang isang bagong klase ng panganib. Napansin ni Katrina ang pagbabago. Nakita niya kung paano napapatingin si Leon sa direksyon ni Mara kapag dumadaan ito. Nakita niya ang halos hindi mahahalata na pagtango ni Leon kay Mara sa pantry. At naramdaman ni Katrina ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Inggit. Mara, sabi ni Katrina isang umaga, itinapon sa mesa ni Mara ang isang tambak ng folder. Kailangan kong pumunta sa isang very important meeting. Ikaw na ang bahala dito. I-encode mo lahat yan sa system bago mag-lunch. Tiningnan ni Mara ang mga folder. Isang trabahong aabutin ng isang buong araw. Pero, Ma'am Kat, may pinapagawa sa akin si Sir Reyes na report. Hindi mo ba narinig? Tinaasan siya ng kilay ni Katrina. Mas importante ito. O baka naman, ayaw mo na akong tulungan ngayon dahil close na kayo ng anak ng CEO. Napayuko si Mara. Gagawin ko na po. Buong umaga siyang nagtrabaho na parang wala ng bukas. Hindi na siya halos humihinga, ngunit habang nagtatype siya, ang kanyang isip ay nasa disenyo pa rin. Gabi na nang matapos siya. Na pagod, halos lahat ng empleyado ay nakaalis na. Tanging siya na lang at ang tahimik na ugong ng aircon ang natira. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Leon. Nandito ka pa pala, sabi nito. Tinatapos ko lang po ito, sir. Sagot ni Mara, itinuro ang mga folder. Tiningnan ni Leon ang mga folder pagkatapos ay si Mara. Ito ba ang trabaho mo? Utos po ni Ma'am Katrina. Isang buntong hininga ang kumawala kay Leon. Halika, sabi nito. Kumain muna tayo. Nag-order sila ng pagkain. Sa loob ng tahimik na opisina, kumain sila. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mara ang leon na hindi anak ng CEO.
Ang leon napagod din. Bakit mo gustong-gusto ang mga gawa ni Hiraya? Biglang tanong ni Mara. Natigilan si Leon dahil ang mga gawa niya, totoo. Sa isang mundong puno ng pagkukunwari, ang sining niya ay tapat. Parang, parang nakikita niya yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Pagkatapos noon, isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Kinabukasan may isang mahalagang presentasyon ang kanilang team sa harap ng mga department head. Si Mara ang naatasang magpresenta ng kanilang data. Pinaghandaan niya ito, pinagpuyatan niya. Bago magsimula ang meeting, tinulungan siya ni Katrina na ayusin ang kanyang mga papel. Para hindi ka kabahan, dear, sabi nito. May isang ngiting napakatamis. Nang oras na para magpresenta si Mara, tumayo siya sa harap. Huminga siya ng malalim. Ngunit pagbuklat niya sa kanyang folder, nanlamig siya. Ang pinakaimportanteng pahina, ang pahina na may summary ng lahat ng charts at graphs, ay wala. Napatanga siya, hinahanap ang papel, pero wala. Miss Cruz, tanong ng kanilang boss, naiinip na. Is there a problem? Naramdaman ni Mara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito na naman, ang kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang boses ang narinig mula sa gilid. Ang boses ni Leon. Hindi niya kasalanan, sabi nito. Nakatingin ng diretso kay Katrina. Nakita ko si Miss Madrigal sa tabi ng mesa niya kanina. Baka aksidenteng nadala. Ang mga salita ni Leon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Katrina. Ang lahat ng mata sa conference room ay napunta sa kanya. Bigla siyang namutla. Ako? Nauutal niyang sabi. Hindi baka naman, naiwala lang talaga ni Mara. Ngunit ang pagtanggi niya ay huli na. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na ni Leon. Hindi na nagsalita pa si Leon, ngunit ang tingin niya ay sapat na. Isang tingin na nagsasabing, alam ko ang ginagawa mo. Pagkatapos ng meeting, na-dismiss dahil sa technical difficulties, dali-daling lumabas si Katrina. Si Mara naman ay naiwang nakatayo sa harap, nanginginig pa rin. Iniligtas siya nito. Sa pangalawang pagkakataon, kinabukasan ang buong opisina ay nagbubulungan. Ang insidente sa meeting ay naging hot topic. Ngayon, si Mara ay hindi na lang isang multo. Isa na siyang multo na laging kasama sa kwento ang anak ng CEO. Tanghali. Habang naghahanda si Mara na kainin ang kanyang baon na kanin at itlog sa kanyang cubicle, isang anino ang tumabon sa kanya. Kumakain ka na ba? Tanong ni Leon. Nag-angat ng tingin si Mara. Oo po, sir. Huwag mo akong i-sir, sabi nito. At huwag ka nang kumain dyan. Sasabay ako sa'yo. Bago pa man makatanggi si Mara, kinuha na ni Leon ang kanyang bag. Halika na, may alam akong lugar. Naiwan ang buong opisina na nakatanga, lalo na si Katrina at Dave. Habang pinapanood nilang magkasamang umalis si Mara at ang anak ng kanilang amo. Dinala siya ni Leon hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na kainan na nakatago sa isang eskinita, isang lugar na nagluluto ng mga lutong bahay. Para saan to? Tanong ni Mara nang makaupo na sila. Gusto kitang makausap, sabi ni Leon. Hindi bilang boss, hindi bilang Revilla, bilang Leon lang. Noong una, awkward, halos hindi sila makatingin sa isa't isa. Ngunit nang dumating ang pagkain, unti-unting nawala ang pader sa pagitan nila. Bakit mo ako tinulungan kahapon? Tanong ni Mara.
Dahil ayoko sa mga bully. Simpleng sagot ni Leon. At ayoko sa mga sinungaling. Tumingin ito sa kanya. At alam kong hindi ka sinungaling, Mara. Sa unang pagkakataon may tumawag sa kanya sa kanyang pangalan na may kasamang respeto. Nagkwento si Leon tungkol sa kanyang ina ang nagtatag ng foundation. Isang babaeng simple lang din na mas gustong magpinta kaysa dumalo sa mga party. Namana niya ang pagiging artist, sabi ni Leon, nakangiti. Siguro kaya gustong-gusto ko ang mawa ang mga gawa ni Hiraya. Naaalala ko sa kanya ang nanay ko. Dahil sa kanyang mga kwento, gumaan ang loob ni Mara. Sa unang pagkakataon, nagkwento rin siya tungkol sa pangarap niyang magkaroon ng sariling maliit na art studio. Tungkol sa hilig niya sa mga kulay at sa mga kwentong nabubuo sa bawat guhit. Nakita ni Leon ang kislap sa mga mata nito. Ang kislap na nakikita niya sa mga gawa ni Hiraya. Alam mo, sabi ni Leon habang pabalik na sila sa opisina, ang galing mong magkwento, parang isang artist. Namula si Mara, hindi naman po, mahilig lang. Huminto sila sa harap ng elevator. Bago ito bumukas, humarap si Leon sa kanya. Sana maipakita mo sa akin ang mga sketch mo minsan. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa paghinga ni Mara. Nang gabing iyon, hindi na naman siya nakatulog. Ngunit hindi dahil sa lungkot o pagod, dahil sa isang ideya, isang mapangahas na ideya. Binuksan niya ang kanyang laptop. Gumawa siya ng isang bagong email address, isang anonymous na address. Nag-attach siya ng isang file, isang mabilis na sketch ng logo para sa charity ball, isang paru-parong lumilipad mula sa isang kamay na nakabukas. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, isang ideya lang, H, at pinindot niya ang send. Kinabukasan, sa opisina ni Leon, habang tinitingnan niya ang kanyang mga email, isang mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon. Binuksan niya ito, nakita niya ang sketch, natigilan siya, ang estilo, ang mga linya, ang emosyon. Walang duda, ito ang gawa ni Hiraya. Ang email mula kay H ay naging isang sikretong liwanag sa maghapon ni Leon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang sketch. Simple lang ito, ngunit naroon ang lahat ng emosyon na gusto niyang makita para sa charity ball. Nag-reply siya, "Salamat, maganda ito. Sana makakita pa ako ng iba." Hindi na siya nag-expect ng sagot. Ngunit kinagabihan, may isa na namang email, isang panibagong sketch, mas detalyado. Naging ganoon ang kanilang sistema. Sa umaga, sa opisina, siya si Mr. Revilla at si Mara naman ay si Ms. Cruz. Nag-uusap sila tungkol sa trabaho, ngunit mayroon ng isang bagong uri ng koneksyon sa pagitan nila. Isang tingin, isang maliit na ngiti. Sa gabi siya si Leon at si Mara naman sa likod ng kanyang screen ay si Hiraya. Nagpapalitan sila ng mga ideya, nag-uusap tungkol sa sining. Sa mundo ng email, malaya si Mara na sabihin ang lahat ng nasa isip niya. At si Leon, sa bawat reply, ay mas lalong humahanga sa talino at lalim ng pag-iisip ng misteryosang artist. Ngunit hindi lang sila ang may sikreto. Si Katrina Madrigal ay parang isang ahas na nagmamasid sa isang sulok. Nakikita niya ang lahat, ang mga ngitian, ang mas madalas na pag-uusap, at nararamdaman niyang nawawala na siya sa eksena. Isang hapon, habang nag-aayos si Mara ng kanyang gamit para umuwi, tinawag siya ng kanilang boss. "Mara, may pinapabigay si Mr. Tan. Isang urgent report. Kailangan daw bukas ng umaga. Pwede bang ikaw na ang gumawa?" Po,
Pero pauwi na po ako, sabi ni Mara. Sandali lang yan, sabi ng boss. Sige na, maaasahan ka naman, di ba? Walang nagawa si Mara kundi ang bumalik sa kanyang mesa. Naiwan siyang mag-isa sa opisina. Ngunit sa kabilang cubicle, nagtatago sa dilim ay si Katrina. Ito ang nag-utos sa kanilang boss na ibigay kay Mara ang trabaho. Isang pain. Habang abala si Mara sa pag-type, lumabas si Katrina sa kanyang pinagtataguan at dahan-dahang lumapit sa mesa ni Mara. Sa isang iglap na paglingon ni Mara, isinaksak ni Katrina ang isang maliit na USB sa likod ng computer nito. Mabilis, tahimik, kinuha niya ang kailangan niya. Isang kopya ng lahat ng sketches at artwork na ginawa ni Mara sa mga nakaraang linggo. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang mesa na para bang walang nangyari. Kinabukasan, maagang pumasok si Katrina. Nagsuot siya ng kanyang pinakamagandang damit, nag-ayos, at kumatok sa pinto ng opisina ni Leon. Leon, sorry sa abala. Sabi nito, ang boses ay matamis. Pero may maganda akong balita. Ano yun? Tanong ni Leon hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang mga papel. Naalala mo yung sinabi ko na may kaibigan akong posibleng may koneksyon kay Hiraya? Doon napatingin si Leon. Well, sabi ni Katrina, nakausap ko siya. At bilang patunay, nagpadala siya ng isang sample. Isang mood board ng mga ideya ni Hiraya para sa charity ball. Inilapag ni Katrina sa mesa ni Leon ang isang folder. Binuksan ito ni Leon. Sa loob, naroon ang mga sketch. Ang mga sketch na ipinapadala sa kanya gabi-gabi ni H. Ang paru-paro, ang babaeng may mga pakpak na libro. Paano mo nakuha to? Tanong ni Leon. Ang boses ay seryoso. Sikreto na namin yon ng kaibigan ko, kindat ni Katrina. Ang importante, kaya kong tulungan kang makuha si Hiraya sa pamamagitan ko. Tinitigan ni Leon ang mga sketch, pagkatapos ay si Katrina. May mali, ang mga email sa kanya ni Hiraya ay puno ng kaluluwa. Ang Katrina na nasa harap niya ay parang isang magandang shell na walang laman. Habang nag-uusap sila, pumasok si Mara sa opisina, may dalang mga dokumento. Nakita niya ang dalawa, magkalapit, nakatingin sa mga sketch, ang kanyang mga sketch. Napatigil siya sa may pinto. Ah, Mara, sabi ni Katrina, napansin siya. Halika, tingnan mo. Ang gaganda ng mga gawa ni Hiraya, no? Ito ang mga ideya niya para sa project natin. Nakuha ko through a private contact. Tumingin si Mara kay Leon. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang ekspresyong hindi niya mabasa. Pagkalito. Pagdududa. Napayuko si Mara. Ang puso niya ay parang isang basong nabitawan. Kung ganoon, sabi ni Leon, hindi inaalis ang tingin kay Mara, ngunit kinakausap si Katrina. Sabihin mo sa kaibigan mo na gusto kong makausap mismo si Hiraya kahit sa email lang. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng katahimikan para kay Mara. Si Leon, na dati laging may isang ngiti o isang tingin para sa kanya, ay naging malamig na parang yelo. Iniiwasan siya nito. Kung magkakasalubong sila sa pasilyo, tatango lang ito ng formal at maglalakad palayo. Ang sakit. Ang sakit na makita ang taong nagsimula nang magpatibok muli ng puso mo na ngayon ay tinitingnan ka na may pagdududa. Naniwala na ba siya kay Katrina? Iyon na siguro. Ano na nga naman siya kumpara kay Katrina na maganda, matalino at may koneksyon. Nawalan na ng pag-asa si Mara. Itinigil na niya ang pagpapadala ng email kay Leon. Para saan pa?
Kung ang mga gawa niya ay gagamitin lang ng iba para makuha ang atensyon nito, mas mabuti pang itago na lang niya. Samantala, si Leon ay nalilito. Sa isang banda, ang mga sketch na ipinakita ni Katrina ay walang dudang gawa ni Hiraya. Ngunit sa kabilang banda, ang mga email na natatanggap niya mula sa totoong Hiraya ay biglang tumigil pagkatapos ng araw na iyon. At ang estilo ng pakikipag-usap ni Katrina, puro papuri sa sarili at pangako, ay malayong malayo sa malalim at makabuluhang mga salita ng Hiraya sa email. May isang piraso sa puzzle na hindi magkasya. Si Katrina na nararamdaman nang nagwawagi na siya ay nagpasya na tapusin na ang laban. Kailangan niyang patunayan sa harap ni Leon na si Mara ay isang hamak na empleyada lang na walang alam sa sining. Nagpatawag siya ng isang creative brainstorming session kasama ang buong team. Ang paksa, Deep Diving into Hiraya's Art Philosophy. Isang malinaw na bitag para kay Mara. So, simula ni Katrina sa harap ng whiteboard, let's talk about Hiraya's use of negative space in her early works. Mayroon ba kayong idea kung ano ang sinisimbolo nito? Lahat ng mata ay napunta kay Mara. Napalunok si Mara. Paano niya sasagutin yan? Kung sasabihin niya ang totoong nasa isip niya, mabubuking siya. Kung hindi naman siya sasagot, magmumuka siyang tanga. Simula ni Mara. Siguro po, yung negative space, para po ipakita yung kalungkutan. Natawa si Katrina. Oh dear, how basic. It's obviously about socio-political disenfranchisement. It's in all the art blogs. Tulo. Napayuko si Mara. Pakiramdam niya ay lumiit siya ng lumiit hanggang sa maging isang tuldok na lang. Si Leon na nakaupo sa dulo ng mesa ay tahimik lang na nagmamasid. Nakikita niya ang pagpapahiya na ginagawa ni Katrina. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Mara at naiinis siya. Naiinis siya sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. "Excuse me," sabi ni Leon tumatayo. "Kailangan ko lang kumuha ng isang folder sa mesa ni Miss Cruz." Isang palusot. Gusto niya lang makalayo sa nakakasukang eksenang iyon. Naglakad siya papunta sa cubicle ni Mara. Ang mesa nito ay malinis at maayos, taliwas sa magulong isipan na alam niyang nararamdaman nito. Habang kinukuha niya ang isang random na folder, napatingin siya sa computer monitor ni Mara. Naka-off ito, ngunit sa paggalaw niya aksidenteng natabig ng kanyang kamay ang mouse. Umilaw ang screen. At ang nakita ni Leon ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito isang spreadsheet. Hindi ito isang email. Ang nasa screen ay isang digital canvas. Isang artwork na hindi pa tapos. Ang babaeng may paru-paro sa dibdib. Ang sketch na unang ipinadala sa kanya ni H. Ngayon, may kulay na. At sa kanang sulok sa ibaba, isang maliit, halos hindi makitang pirma. Isang letrang H. Nakatitig lang si Leon sa screen. Ang utak niya ay pilit na pinagdudugtong ang lahat. Ang babaeng nagbuhos sa kanya ng kape. Ang babaeng may matalinong tanong sa meeting. Ang babaeng masipag at laging nag-o-overtime. Ang babaeng may malungkot ngunit puno ng pangarap na mga mata. Si Mara. Si Hiraya. Si Mara ay si Hiraya. Dahan-dahan, lumingon si Leon. Mula sa cubicle, tanaw niya ang conference room kung saan si Mara ay nakayuko pa rin, pinagtatawanan ng mahina ni Katrina. Naramdaman niya ang isang matinding galit. Hindi para kay Katrina, kundi para sa sarili niya, sa kanyang katangahan, sa kanyang pagiging bulag. Hindi siya nagsalita.
Kinuha niya ang folder, tumalikod, at naglakad palabas ng opisina. Iniwan si Mara sa gitna ng mm, kanyang kahihiyan at dala-dala ang isang katotohanang babago sa lahat. Ang pag-alis ni Leon sa opisina nang walang salita ay mas masakit pa kaysa sa pangungutya ni Katrina. Para itong isang hatol, isang kumpirmasyon na wala na talaga siyang halaga sa mata nito. Mula sa araw na iyon, ang lamig ni Leon ay naging isang nagyeyelong pader. Hindi na siya nito tinitingnan, hindi na siya nito kinakausap. Kung kailangan man, sa pamamagitan na lang ng email o ng ibang tao. Para kay Mara, para siyang bumalik sa dati. Isang multo, ngunit mas masakit ngayon dahil nakatikim na siya ng kung ano ang pakiramdam ng maging isang tao. Si Katrina naman, na nararamdamang kontrolado na niya ang lahat, ay nagpasya na tapusin na ang laban. Ang pagiging paborito ni Mara ay kailangan ng tuldukan. Nag-overtime si Katrina. Ginamit niya ang kanyang galing sa Photoshop hindi para gumawa ng sining, kundi para gumawa ng kasinungalingan. Kinuha niya ang isa sa mga sketch na ninakaw niya kay Mara, ang babaeng may pakpak na libro, at bahagya niya itong binago. Pagkatapos, gumawa siya ng isang pekeng email exchange sa pagitan niya at ng isang pekeng hiraya, kung saan ipinapayo ni Hiraya na ayusin ang disenyo. Kinabukasan, nagpatawag siya ng isang biglaang presentasyon sa harap ng kanilang department head at ilang matataas na manager. Si Leon ay wala, nasa isang business trip. Perpektong tiempo. Gusto ko lang pong i-share ang isang breakthrough. Sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pekeng pagpapakumbaba. Sa tulong ng aking kontak, nagawa kong makakakuha ng isang eksklusibong disenyo mula mismo kay Hiraya. Ipinakita niya sa projector ang sketch na ninakaw niya at binago. Naghiyawan sa paghanga ang mga nasa silid. At habang ginagawa ko ito, pagpapatuloy niya, may isang nakakalungkot na bagay akong nalaman. Nag-click siya ulit. Sa screen, lumabas ang isang screenshot ng isang email. Isang pekeng email. Mukhang galing ito sa isang anonymous sender. Ipinadala sa kanilang boss. Nakasulat dito, "Sir, nakita ko po si Amara Cruz na kinokopya ang estilo ni Hiraya. Baka po plano niyang angkinin ang gawa ng iba para sa Revilla Charity Ball." Natahimik ang lahat. Tumingin sila kay Katrina na ngayon ay may mga pekeng luha sa mata. "Ayoko po sanang maniwala," sabi ni Katrina. "Pero nang makita ko ang design ni Hiraya, naalala ko ang isang sketch na ginagawa ni Mara. Magkahawig na magkahawig po. Isang kasinungalingan na binalot sa katotohanan. Isang perpektong bitag." Pagkatapos ng meeting na yon, tinawag si Mara sa opisina ng kanilang department head, si Mr. Reyes. "Mara," sabi nito, "ang mukha ay seryoso. Hindi ko gustong paniwalaan to, pero kailangan kong itanong. Kinokopya mo ba ang gawa ni Hiraya?" "Po, hindi po," mabilis na sagot ni Mara. Ako po, ako po si Hiraya." Gusto niyang isigaw, ngunit sino ang maniniwala? "May nagpadala ng email, Mara," sabi ni Mr. Reyes, "at ang disenyo ni Katrina ay halos perpekto. Ang sayo, ni hindi ko pa nakikita. Dahil dito, I have to put you on suspension pending investigation." Suspension. Ang salitang iyon ay parang isang pako na ipinukpok sa kanyang dibdib. "Pero, sir, I'm sorry, Mara. Protocol yan." Lumabas si Mara sa opisina na parang isang zombie. Ang mga katrabaho niya ay nagbubulungan, tinitingnan siya na may halong awa at pangungutya.
Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, isang tao ang lumapit sa kanyang cubicle. Si Dave, ang lalaking minsan niyang minahal. Mara, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Narinig ko ang nangyari. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Mara. Baka ipagtatanggol siya nito. Mara, umamin ka na lang, sabi ni Dave, para hindi na humaba ang gulo. Napatanga si Mara. Umamin sa isang bagay na hindi ko ginawa? Nagbuntong hininga si Dave. Mara, magpakatotoo tayo. Alam nating lahat na hindi mo kayang gumawa ng ganyan kagandang disenyo. Hanggang encoder ka lang. Tanggapin mo na. At sa mga salitang iyon, ang maliit na kislap ng pag-asa sa puso ni Mara ay tuluyan nang namatay. Pinalitan ito ng isang malamig at madilim na kawalan. Ang lalaking minahal niya, ang trabahong pinaghihirapan niya, ang pangarap na unti-unti na niyang inaabot. Lahat, wala na. Pagdating ni Leon mula sa kanyang business trip, ang bumungad sa kanya ay isang balitang gumimbal sa buong departamento. Si Amara Cruz, suspendido. Ang dahilan, plagiarism, ulit ni Leon sa kanilang department head, hindi makapaniwala. Saan ninyo nakuha ang ideyang yan? Ipinakita ni Mr. Reyes ang lahat, ang disenyo ni Katrina, ang peking email, ang testimonya ng ibang empleyado. Sa papel, ang ebidensya ay matibay. Pero hindi pa rin ako naniniwala, sabi ni Leon. Mr. Revilla, naiintindihan ko ang pagtingin ninyo kay Miss Cruz, sabi ni Mr. Reyes. Pero ang ebidensya ay pwedeng gawin, putol ni Leon. Ang karakter ng isang tao, hindi. Mag-isang pumasok si Leon sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto. Gulong-gulo ang isip niya. Naalala niya ang screen ng computer ni Mara, ang sketch, ang pirma. Iyon ang katotohanan. Ngunit paano niya iyon papatunayan? Naalala niya ang mga pag-uusap nila. Ang talino sa mga mata ni Mara kapag nagsasalita ito tungkol sa sining. Ang sinseridad. Hindi iyon kayang pikein. Naalala niya ang tingin ni Katrina, ang ngiti nitong laging may itinatagong kahulugan, at naalala niya ang sarili niyang nakaraan, ang kanyang dating fiancé. Maganda, perpekto sa panlabas, ngunit sa loob, puno ng kasinungalingan. Hindi na siya magpapalinlang ulit. Umupo siya sa kanyang computer. Kung mayroong isang bagay na natutunan niya sa pagpapatakbo ng isang malaking korporasyon, iyon ay ang katotohanang laging may iniiwang bakas. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security. Ricardo, kailangan ko ng pabor, sabi ni Leon. Isang bagay na off the record. Gusto kong makuha ang lahat ng security footage sa opisina ng marketing department sa nakalipas na 2 linggo. At gusto kong i-check mo ang computer logs ni Miss Madrigal at ni Miss Cruz. Masusunod, sir, sagot ng hepe. Habang naghihintay, paulit-ulit niyang tiningnan ang mga disenyo ni Hiraya. Ang bawat guhit ay parang isang salita, isang kwento. Ang kwento ng isang taong gustong kumawala. Ang kwento ni Mara. Makalipas ang ilang oras, isang email ang dumating mula kay Ricardo. Walang nakasulat. Isang video file lang ang naka-attach. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa isang security camera na nakatutok sa area ng mga cubicle. Ang timestamp 7:30 p.m., 1 linggo na ang nakalipas. Ang opisina ay halos walang tao. Nakita niya si Mara na abala sa pag-type sa kanyang computer. Pagkatapos, tumayo ito para pumunta sa pantry.
At mula sa kabilang cubicle, lumabas si Katrina. Maingat, tumingin muna ito sa paligid. Nang masigurong walang nakakakita, mabilis itong lumapit sa mesa ni Mara. Mula sa kanyang bulsa, kumuha ito ng isang maliit na USB at isinaksak sa likod ng computer. Ilang segundo lang. Pagkatapos, kinuha niya ito at mabilis na bumalik sa kanyang pinagtataguan. Isang maikling video. Walang tunog, ngunit para kay Leon, ito ang pinakamalakas na sigaw ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay nawala na, napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Tumayo siya. Oras na para tapusin ang lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mr. Reyes. Mr. Reyes! Sabi ni Leon, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Magpatawag po kayo ng emergency meeting bukas ng umaga, kasama si Miss Cruz at si Miss Madrigal. Pero sir, suspendido po si Miss Cruz. Hindi na ngayon, putol ni Leon. Sabihin ninyo sa kanya, pinapatawag siya ng anak ng CEO. Huminto siya sandali. Oras na para malaman ang katotohanan. Ang conference room ay puno ng tensyon. Sa isang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Katrina Madrigal, ang muka ay puno ng kumpiyansa ng isang nagwagi. Sa kabilang panig, si Amara Cruz, nakayuko, mukhang isang taong naghihintay na lang ng kanyang hatol. Sa gitna, nakaupo ang mga department head. At sa dulo, nakatayo si Leon Revilla. Ang kanyang muka ay seryoso at hindi mabasa. Sinimulan natin ang meeting na ito para bigyan ng linaw ang issue ng plagiarism laban kay Miss Cruz. Simula ni Mr. Reyes. Miss Madrigal, inuulit mo ba ang iyong paratang? Opo, sir. Sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Masakit man sa akin pero kailangan kong panindigan ang tama. Ang disenyong ito, sabi niya, itinuturo ang printout sa mesa, ay maliwanag na kinopya mula sa estilo ni Hiraya. At si Mara, sa kasamaang palad, ang siyang gumawa nito. Tumingin ang lahat kay Mara. Miss Cruz, mayroon ka bang gustong sabihin para ipagtanggol ang iyong sarili? Tanong ni Mr. Reyes. Umiling lang si Mara. Para saan pa? Sino ang maniniwala sa kanya? Handa na siyang tanggapin ang lahat. Handa na siyang pirmahan ang resignation letter na nasa harap niya. Ngunit bago pa man niya ito abutin, nagsalita si Leon. Mayroon akong gustong ipakita sa inyo, sabi nito. Naglakad siya papunta sa projector. Isinaksak niya ang isang USB. Sa screen, lumabas ang isang pamilyar na eksena. Ang opisina, ang cubicle ni Mara at si Katrina. Ipinakita ng video ang bawat kilos ni Katrina. Ang pagnanakaw ng file, ang pagsaksak ng USB. Malinaw. Hindi maitatanggi. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Katrina. Ay, hindi totoo yan. Edited yan. Hindi siya pinansin ni Leon. Humarap ito sa lahat. Totoo ang sinabi ni Miss Madrigal. Ang disenyong ipinakita niya ay base sa gawa ni Hiraya dahil ang disenyong iyan ay ninakaw niya mula sa tunay na si Hiraya. Naguluhan ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Leon kay Mara. Isang tingin na puno ng pagtitiwala at paghanga. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi kayang ipagtanggol ni Mara ang sarili niya ay dahil paano mo aakuin ang pagnanakaw sa isang bagay na pag-aari mo naman talaga. Isang nakakabinging katahimikan. Hindi kinopya ni Mara ang gawa ni Hiraya. Sabi ni Leon, ang boses ay malinaw at matatag.
Dahil si Amara Cruz ay si Hiraya, isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Katrina ay napatayo, hindi makapaniwala. Sinungaling! Imposible! Isang hamak na encoder lang yan. Talaga? Tanong ni Leon. Naglakad siya papunta kay Mara. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang drawing tablet at isang stylus pen. Inilagay niya ito sa harap ni Mara. Ikinonekta niya ito sa projector. Patunayan mo, Mara, sabi niya. Ang boses ay mahina para lang sa kanilang dalawa. Alam kong kaya mo. Tumingin si Mara kay Leon. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati mula sa ibang tao. Paniniwala. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Mara ang stylus. Ang blankong canvas ay lumitaw sa malaking screen. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw na may sariling isip. Ang mga linya ay nabuo, ang mga kulay ay lumitaw. Sa harap ng mga matang hindi makapaniwala, isang obra ang unti-unting nabubuo. Isang leon na may mga pakpak, nakatayo sa tuktok ng isang bundok, pinoprotektahan ang isang maliit na paru-paro. Ang estilo, ang kaluluwa, walang duda. Ito ang gawa ni Hiraya. Nang matapos siya, binitiwan niya ang stylus. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng lungkot, ito ay luha ng kalayaan. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Maliban kay Katrina na napaupo na lang sa kanyang silya, talunan at wasak, ngumiti si Leon. Tumingin siya sa mga boss na ngayon ay hiyang-hiya. Ngayon nakilala na nating lahat kung sino si Hiraya, sabi ni Leon. Mayroon akong isang alok. Huminto siya sandali at tumingin kay Mara. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi para sa kumpanya, para sa kanya. Pagkatapos ng palakpakan, ang conference room ay napuno ng isang kakaibang katahimikan. Si Mr. Reyes at ang ibang mga manager ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Ang empleyadang inakala nilang isang simpleng encoder ay isa palang sikat na artist. Ang babaeng halos na nilang tanggalin sa trabaho ay ang mismong taong hinahanap ng anak ng kanilang amo. Si Katrina ay mabilis na tumayo at walang salitang lumabas ng silid. Dala-dala ang kanyang kahihiyan. Si Dave naman ay nakayuko lang sa kanyang upuan, hindi makatingin sa direksyon ni Mara. Mrs. Cruz! I mean, Hiraya, I, we are very sorry. Nautal na sabi ni Mr. Reyes. Hindi namin alam. Ngumiti lang si Mara, isang maliit ngunit totoong nangiti. Okay lang po, sabi niya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ang gaan sa kanyang dibdib. Kung ganoon, sabi ni Leon, binalingan ang mga manager. I think it's clear kung sino ang dapat mamuno sa creative team para sa charity ball. Nagkatinginan ang mga manager at sabay-sabay na tumango. Of course, Mr. Revilla, si Miss Cruz, si Hiraya, good, sabi ni Leon. You can all leave us now. May kailangan lang kaming pag-usapan ni Miss Cruz. Isa-isang lumabas ang mga tao sa silid. Iniwan silang dalawa. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon, isa na itong komportableng katahimikan. Salamat, Leon, sabi ni Mara. Para saan? Sa paniniwala mo sa akin, sagot niya. Kahit ako, hindi na ako naniniwala sa sarili ko. Lumapit si Leon sa kanya. Paano ako hindi maniniwala? Sabi nito. Mula pa noong una, nakita ko na. Sa kape, sa tanong mo sa meeting, sa paraan ng pagtatrabaho mo.
nakita ko na ang kaluluwa ni Hiraya sa loob ni Amara Cruz. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ako humanga kay Hiraya dahil sikat siya. Humanga ako sa kanya dahil sa puso sa likod ng bawat guhit, at ang pusong iyon ay nakita ko rin sa iyo, Mara. Namula si Mara. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. May isa pa akong alok, sabi ni Leon. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Ano yon? Bonus? Biro ni Mara. Umiling si Leon. Mas maganda pa sa bonus, hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Mara, alam kong masyadong mabilis. Alam kong magulo ang lahat. Pero ayoko nang magtago sa likod ng mga email o sa mga formalidad ng opisina. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Gusto kitang makilala pa, hindi bilang si Hiraya at hindi bilang si Miss Cruz, kundi bilang si Mara, ang babaeng matapang, matalino, at may pinakamabuting puso na nakilala ko. Leon, hindi mo kailangang sumagot ngayon, sabi nito. Pero sana nabigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi na napigilan ni Mara ang sarili. Tumango siya, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, Leon. Oo. Ang oo na iyon ay parang isang musika sa pandinig ni Leon. Ngumiti siya pabalik, isang ngiting ngayon lang nakita ni Mara. Isang ngiting abot hanggang sa mga mata, puno ng purong kaligayahan. At sa loob ng conference room kung saan halos mawala na ang lahat para kay Mara, dahan-dahan inilapit ni Leon ang kanyang mukha at hinalikan siya, isang halik na hindi na nagtatanong, isang halik na hindi na nagdududa, isang halik na nagsasabing, sa wakas, nahanap na kita. Ang grand ballroom ng Revilla Tower ay nagbago ng anyo. Ang dating malamig at korporasyon na espasyo ay naging isang hardin ng mga pangarap. Mula sa mga pader hanggang sa kisame, ang mga digital artwork ni Hiraya ay buhay na buhay. Ang mga babaeng may mga pakpak na libro ay tila lumilipad sa ibabaw ng mga bisita. Ang mga paru-parong kumikinang ay tila dumadapo sa mga mesa. Ito ay isang mundo ng mahika. Ang mundo ni Mara. Nakatayo si Amara Cruz Revilla sa gitna ng lahat, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng silver na gown. Hindi na siya nakayuko. Diretso ang kanyang tingin at ang kanyang mga ngiti ay hindi na pilit. Bawat bati, bawat papuri mula sa mga bisita ay tinatanggap niya ng may pasasalamat at kumpiyansa. Ladies and gentlemen, ang ating artist at project head, ang babaeng nasa likod ng gabing ito, Miss Amara Cruz. Umakyat si Mara sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Mula sa audience, nakita niya si Leon nakatayo sa harap. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga, huminga siya ng malalim. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula niya. Dati ang sining para sa akin ay isang pagtakas. Isang paraan para lumayo sa isang mundong pakiramdam ko ay hindi ako kabilang. Gumuguhit ako ng mga pakpak dahil gusto kong lumipad. Tumingin siya sa paligid sa kanyang mga gawa. Pero may isang taong nagturo sa akin na hindi mo kailangang tumakas para lumipad. Minsan, kailangan mo lang ng isang taong maniniwala na kaya mong abutin ang langit kahit nakatapak ka sa lupa. Tumingin siya ng diretso kay Leon. Gusto ko lang pong magpasalamat sa taong iyon. Sa iyo, Leon, salamat sa paniniwala mo sa isang multo sa sulok ng opisina. Nagpalakpakan ang mga tao. At sa inyong lahat, pagtatapos niya, sana ngayong gabi maramdaman ninyo
Ang naramdaman ko habang ginagawa ang lahat ng ito, ang pag-asa, dahil lahat tayo may karapatang lumipad. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng isang pamilyar ngunit hindi na mahalagang mukha. Si Dave. Mara, sabi nito, nahihiya. Congrats! Ang galing mo! Sorry sa lahat. Tiningnan siya ni Mara. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanging kapayapaan. Ngumiti siya. Salamat Dave, sana maging masaya ka. At tinalikuran na niya ito, naglakad palayo, papalapit sa lalaking naghihintay sa kanya. Isasayaw mo ba ang pinakamagaling na artist na kilala ko? Tanong ni Leon, inilahad ang kanyang kamay. Sa isang kondisyon, sagot ni Mara, tinanggap ang kamay nito. Isasayaw mo rin ang babaeng nagbuhos sa'yo ng kape. Natawa si Leon. Dinala niya si Mara sa gitna ng dance floor. Habang nagsasayaw sila sa ilalim ng mga bituing ginuhit ni Mara, ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Sila na lang dalawa. Masaya ka ba? Tanong ni Leon. Sobra, sagot ni Mara. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ikaw? Hindi sumagot si Leon. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang baba at marahang itinaas ang kanyang mukha. Tinitigan niya ito, ang mga mata ay puno ng isang pagmamahal na mas malalim pa sa karagatan. Ikaw, bulong nito sa kanyang tainga, habang ang kanilang mga katawan ay marahang gumagalaw sa ritmo ng musika. Ikaw ang pinakamaganda kong obra maestra. At sa mga salitang iyon, naintindihan ni Mara ang lahat. Ang bawat sakit, bawat luha, bawat kahiyan, lahat ng iyon ay mga anino lang na nagbigay daan para mas magniningning ang liwanag. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga sining, sa mga taong masaya. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking kayakap niya, ang kanyang leon, ang kanyang katotohanan. At alam niya sa lahat ng magagandang bagay na nagawa niya ang pinakadakilang obra maestra niya ay ang kanilang kwento.